Kumusta, mahal kong kaibigan? Ang pangalan ko po ay Teresita Reyes, 68 taong gulang, at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang pinakamasakit na kabanatang aking buhay. Pero bago ako magsimula, hilingin ko sanang i-like ninyo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at mag-comment kung saan kayo nanonood. Malaking tulong ito para may pagpatuloy ko ang pagbabahagi ng aking mga kwento sa mas maraming tao. Komportable na ba kayo? May kape o tisaan na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Ipinanganak ako noong 1957 sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Nueva Ecija, kung saan lahat ay makakakilala. Simple lang ang aking pagkabata, pero puno ng pagmamahal. Kaming makakapatid, ang tatay kong si Jomar, at ang nanay kong si Elena. Si nanay ay laging isang magandang babae, isa sa mga napapalingon ang lahat saan man siya magpunta. Kahit 4 na ang anak, inaalagaan niya ang kanyang sarili, na hinahangaan ngang lahat ng babae sa aming bayan. Namatay si tatay nung 18 anyos pa lang ako, biktima ng biglang atake sa puso na nag-iwan sa aming pamilya na walang-wala. Sa panahong iyon ko nakilala si Agustin. Dumating siya sa aming bayan para magtrabaho sa lokal na bangko. Isang 23 anyos na lalaki, makisig, edukado, may dating na taga Maynila na kayang-kayang akitin ang sinumang dalaga sa probinsya. Naalala ko pa, para bang kahapon lang, noong pumasok siya sa tindahan ng tela kung saan ako nagtatrabaho. Sabi niya, kailangan niyang bumili ng regalo para sa kanyang ina. Nag-usap kami ng halos 1 oras at bago siya umalis, inanyayahan niya akong kumain ng sorbetes sa linggo pagkatapos ng misa. Mabilis ang aming suyuan. Sa loob ng 6 na buwan, engaged na kami at sa 1 taon, ikinasal kami. Si nanay ay mukhang napakasaya sa aking kasal at naging abala siya sa bawat detalye. Ngayon, naintindihan ko na marahil may iba pang dahilan sa likod ng kanyang kasabikan. Sa mga unang taon, napakasaya namin. Itinayo namin ang aming bahay ng may matinding sakripisyo, bawat blok ng semento. Umangat si Agustin sa bangko, naging manager. Nakaroon kami ng 2 napakabuting anak, sina Claudio at Marina. Si nanay, na magang nabiyuda, ay laging naroon sa aming bahay. Ang swerte mo, may nanay kang napakasipag. Sabi nga kaibigan ko, naniwala ako ron ng buong puso. Noong una, maliliit na senyales lang na pinili kong balewalain. Nagsimulang mag-overtime si Agustin sa bangko ng mas madalas. Pag-uwi niya, maliligo muna siya bago pa man ako batiin. Si nanay naman, laging napakayos manamit, may mga bagong pabango na sabi niya ibigay daw ni isang kaibigan mula sa Maynila. Sa mga pagtitipon ng pamilya, napapansin ko ang nga tinginang tumatagal ng higit sa nararapat, madampi na tila inosente, pero nagdudulot sa akin ng pakailang na hindi ko maintindihan kung bakit. Nakdiwang kami ng ika-25 anibersaryo ng aming kasal sa isang malaking handaan. Sa araw na iyon nagsimulang gumuho ang mundo ko, bagamat 5 taon pa ang lilipas bago ko ito matuklasan. May litrato ako mula sa araw na iyon. Ako sa gitna, si Agustin sa kanan ko, si nanay sa kaliwa. Lahat kami nakangiti. Ngayon, nakikita ko sa kanilang mga mata ang isang sikretong ibinabahagi nila na hindi ako kasali. Sa aming ika-30 anibersaryo, ako'y 53 na, si Agustin ay 58 at si nanay ay 75. Kahit sa kanyang edad, napanatili niya ang kanyang kahangahangang pag-ayos sa sarili. Nung hapon na iyon ng Abril, umuwi ako ng mas maaga mula sa bahay ng anak kong si Marina. Pumunta ako ron para tumulong sa kanyang bagong panganak na sanggol, ang una kong apo. Pero sabi ni Marina, kontrolado naman daw niya ang lahat at pwede na akong magpahinga. Nagpasya akong sorpresahin si Agustin, na day off noon. Hindi nakalok ang gate, na ipinagtaka ko. Pumasok ako ng walang ingay, iniisip na gugulatin ko siya. Doon ko narinig ang mga halahakan mula sa aming kwarto. Agad kong nakilala ang boses ni nanay. Iyon ang kanyang kakaibang tawa kapag siya labis na masaya. Dapat sana'y kumatok ako sa pinto, nagparamdam, kahit ano, pero may nagudyok sa aking pihitin ang seradura ng dahan-dahan. Ang nakita ko sa kwartong iyon sa aming kama ay hinding-hindi mawawala sa aking alaala. Ang aking asawa at ang sarili kong ina,
Makayakap sa makumot na ako mismo ang nakpalit kaninang umaga. Hindi ako sumiga, hindi ako umiyak, hindi ako nag-iskandalo. Isinara ko ang pinto ng kasing tahimik ng pagbukas ko rito at umalis ako ng bahay. Naglakad ako ng ilang oras sa bayan, sinusubukang iproseso ang aking nakita. Pagbalik ko sa bahay, nasa sala sila, nanonood ng telebisyon na parabang walang nangyari. Tinanong ako ni Agustin kung saan ako galing, na may pekeng pag-alala na ngayon ay malinaw ko nang nakikita. Sabi ni nanay, dumaan daw siya para ihatid ang matamis na ginawa niya para sa akin. Umupo ako sa pagitan nila at ngumiti. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Magbabayad sila ng mahal sa bawat minutong kahihiyan na ipinaranas nila sa akin. Ang masumunod na linggo ay isang pagsubok sa aking katinuan. Patuloy kong tinrato silang dalawa ng normal, marahil mas may paglalambing pa kaysa dati. Pinakmasdan kong mabuti ang bawat kilos, bawat tingin na ipinagpapalitan nila kapag inaakala nilang hindi ako nakatingin. Sinimulan kong bigyang pansin ang mga gastusin, mga oras, mga detalyeng dati kong pinapalampas. Natuklasan ko na ang kanilang relasyon ay malamang na nagsimula sa mga unang taon pa lang aming pagsasama. 30 taon ng kataksilan, ng kasinungalingan, ng panloloko. Isang hapon, habang inaayos ko ang opisina ni Agustin, isang bagay na bihirang-bihira kong gawin, nakakita ako ng isang koleksyon ng malumang sulat na nakatago sa isang kahon ng tabako sa pinakailalim ng isang drawer. Mga sulat iyon mula kay nanay para sa kanya, na may petsang ilang buwan lamang pagkatapos ng aming kasal. Masyadong lantad at maselan ang nilalaman para ulitin ko parito, pero malinaw na ipinapakita na ang kanilang relasyon ay nagsimula halos kasabay ng pagsisimula ng aming pagsasama. Dun isinilang ang aking plano. Hindi ito magiging isang padalos-dalos na paghihiganti na dulot lamang ng biglang galit. Ito ay magiging isang bagay na planado, malamig, at tatama sa kanila kung saan pinakamasakit. Sa kanilang reputasyon, sa harap ng buong komunidad na labis na gumagalang sa kanila. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagmumungkahi kay Agustin na dapat naming i-renew ang aming wedding vows para ay pakdiwang ang aming ika-30 anibersaryo. Nag-atubili siya noong una. Ngunit sa sobrang pamimilit ko, pumayak din siya. Si nanay, siyempre, ay agad na nag-alok na tumulong sa lahat ng paghahanda. Ito ang magiging pinakamagandang handaan na makikita ng bayang ito. Pangako niya, hindi alam na tinutulungan niyang ihanda ang sarili niyang pampublikong kahihiyan. Sa loob ng 6 na buwan, pinlano ko ang bawat detalye ng handaang iyon. Inimbitahan ko ang lahat sa bayan, mga kaibigan, pamilya, katrabaho, kapitbahay, walang pwedeng mawala. Kumuha ako ng pinakamahusay na caterer, walang kapintasang dekorasyon, at live band. Gumastos ako ng malaki-laking halaga, pero alam kong bawat sentimo ay magiging sulit. Kasabay nito, sinimulan kong galawin ang mapiyesa nga aking isa pang plano. Nagbukas ako ng isang lihim na bank account at unti-unti akong naglipat ng maliliit na halaga mula sa aming joint account pra na tinulong ko ring kitain sa loob ng maraming taon bilang guro at kalaunan, bilang prinsipal ng pampublikong paaralan. Lihim ko ring ibinenta ang ilang alahas na natanggap ko sa paglipas ng mga taon, kabilang ang regalong ibinigay sa akin ni Agustin tuwing anibersaryo namin, marahil dalaeng konsensya. Nagsimula rin akong makipag-usap kay Agustin tungkol sa kahalagahan ng pagtiyak sa aming kinabukasan. Iminungkahi ko na palawakin namin ang maliit na bukit na minana namin mula sa kanyang mamagulang at gawin itong isang negosyo ng pamilya. Nagustuhan niya ang ideya. Lalo na nang banggitin ko na maaari tayong magtayo na mas maliit na bahay doon para sa aming pagre-retiro. Para sa ating dalawa lang, sabi ko, habang hawak ang kanyang makamay at nakatingin sa kanyang masinungaling na mata. Sa tulong ng aking anak na lalaki, na isang abogado pero hindi ko isiniwalat ang aking tunay na intensyon, siyempre inihanda ko ang lahat ng kinakailangang dokumento para ilipat ang pagmamay-ari ng bukid sa pangalan ko lamang. Sinabi ko kay Agustin na ito ay isang formalidad lamang, isang paraan ng pag-organisa para sa hinaharap na negosyo. Pinirmahan niya ang lahat ng papel nang hindi man lang ito binabasa ng maigi, nagtitiwala ng lubos sa akin. Ang kabalintunaan ay hindi nakaligtas sa akin. Samantala, papalapit na ang renewal of vows,
Si Nanay at Agustin ay abalang-abala sa mga paghahanda. Iniisip na masyado akong okupado sa ibang madetalye para mapansin ang mga sandaling ninanakaw nila ng makasama. Ngumingiti ako na kukunwaring hindi nakikita at nagpapatuloy sa aking plano. Isang linggo bago ang handaan, kinausap ko ang pamangkin ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa video production. Hiniling ko sa kanya na maganda ng isang video tribute ng aming buhay gamit ang nga litrato at video ng pamilya. Gusto kong sorpresahin ang asawa ko nga alaala ng aming 30 taon na pagsasama, paliwanag ko. Ibinigay ko sa kanya ang isang maingat na piniling koleksyon ng mga masasayang larawan at video, mga sandaling naglalarawan ng isang perpektong pagsasama. Ang hindi alam ngang lahat ay mayroon akong pangalawang set ng mga materyales. Sa loob na manakaraang buwan, lihim akong nag-install ng maliliit na kamera sa buong bahay. Lalo na sa mga lugar kung saan alam kong madalas silang nakikita kapag akala nila ay wala ako. Nakuhanan ko ang mga pribadong sandali, mga kompromising pag-usap, mga pagamin ng ilang taong kataksilan. Lahat ay dokumentado, handa ng isapubliko sa tamang sandali. Habang papalapit ang malaking araw, nakaramdam akong kakaibang kapanatagan. Hindi nagalit ang nagtutulak sa akin, kundi isang pakiramdam ng katarungan. Ninakaw nila ang 30 taon ng aking buhay. Bumuo ang isang relasyon sa likod ko, pinagtawanan ang aking tiwala. Ngayon, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Ang senyales ay laging naroroon. Alam mo, parang maliliit na bitak sa pader na pinipinturahan mo lang sa ibabaw. Iniisip na nawala na ang problema. Pero nandun pa rin ito. Tahimik na lumalaki. Hanggang sa isang araw, ang buong istruktura ay nagbabantang gumuho. Naalala ko ang isang Pasko, siguro noong 1975, 2 taon pa lang kaming kasal. Sabi ni Agustin, kailangan niyang dumaan sa bangko para ayusin ang isang emergency sa isang mahalagang kliyente. Bispras ng Pasko, sino ba namang nagayos ng problema sa bangko sa bispras ng Pasko? Si Nanay, nakasama namin para sa Noche Buena, ay nakmungkahing tapusin ko na lang daw ang paghahandang lechon habang siya ay magsisimbang ang misa de gallo. Nakapagtataka kung paanong halos sabay silang umalis at bumalik din na may ilang minuto lang ang pagitan. Si Nanay, medyo nabura ang lipstick. Si Agustin, may isang butones sa kanyang polo na maling naibutones. Napansin ko, pero kinumbinsi ko ang sarili ko na nagimagina lang ako. Noong 1981, nasa ospital si tatay sa kanyang mahuling araw. Nagahalinhinan kami sa pagbabantay sa kanya. Isang gabi na turno ko, nakatanggap akong tawag mula kay Agustin na kailangan daw niyang kunin ang ilang dokumento sa ospital para sa insurance. Nagtaka ako sa oras, lampas 10:00 ng gabi. Nang lumabas ako sandali para makape, nakita ko silang dalawa sa hallway. Hawak ni Agustin ang kamay ni Nanay, kinokonsola daw siya. Tahimik akong bumalik sa kwarto ni tatay, na kunwaring walang nakita. Ang kawawang si tatay ay namatay na naniniwalang mahal na mahal siyang kanyang asawa higit sa lahat. Ang maanibersaryo ng kasal ay partikular na masakit, ngayong tinitingnan ko pabalik. Laging tinitiyak ni Agustin na magdiriwang kami ng bongga. Noong maunang taon, akala ko dahil sa pag-ibig, kalaunan, napagtanto kong dahil iyon sa konsensya. At si Nanay, laging nagreregalo sa amin ngang isang bagay para sa bahay, para sa pugat ng pag-ibig ninyo. Sabi niya na may ngiti na ngayon ay kinikilala kong mapanukso. Sa aming 20 anibersaryo, binigyan niya kami ng isang set ng imported na bedsheet. Para uminit ang magabi ninyo sa tag-ulan, sabi niya, sabay kindat kay Agustin. Noon, inisip kong biro lang, iyon ang isang biyenan. Ngayon, alam kong pribadong biro iyon sa pagitan ng makasintahan. May isang pagkakataon, siguro noong 1992, na nakakita akong isang hindi pamilyar na hikaw sa kotse ni Agustin. Kinumpronta ko siya agad. Nataranta siya, sinabing wala siyang ideya kung paano iyon napunta ron. Kinaumagahan ng linggo, nang dumating si Nanay para mananghalian, napansin kong iyon ang kapares ng hikaw na nakita ko. Kaswal kong binanggit ang tungkol sa nahanap ko habang nanananghalian.
Halos mabilaukan si nanay sa alak. Baka sa sekretarya niya yan, mabilis niyang mungkahi. Alam mo naman ang makabataang yan, pabaya. Si Agustin ay mariing sumang-ayon, nagpapasalamat kay nanay sa paglilinaw. Isa na namang piraso ngang puzzle na tinanggihan kong buuin. Ang dekada 90 ay partikular na mahirap. Ang aming mga anak na teenager ay nangangailangan ng atensyon, katatanggap ko lang ng posisyon bilang prinsipal sa paaralan at si Agustin ay lalong lumalayo. Dumami ang mga meeting sa bangko. Minsan, umuwi siyang amoy pabango ngang babae. Pabango yan ng regional manager? Paliwanag niya. Nakapagtataka, ang pabangong iyon ay kaparehong-kapareho ngang pabangong sinimulang gamitin ni nanay. Si nanay, laging naroroon, laging matulungin. Susulpot siya ng walang pasabi kapag nasa trabaho ako. Tumutulong lang ako sa bahay, sabi niya kapag umuwi ako at nadadatnan ko siya ron. Ang sapin sa kama, kakaiba, ay laging kailangang palitan sa maaraw na iyon. Ipipilit niyang siya mismo ang maglalaba. Sinasabing alam niya kung paano alagaan ang mamamahaling tela. Nagpapasalamat ako. Iniisip na iyon ay pagmamahal ng isang ina. Napakatanga ko. Noong 1998, nadulas si nanay at nabali ang kanyang balakang. Kinailangan siyang oprahan at sumailalim sa mahabang pagpapagaling. Nag-alok si Agustin na sunduin siya araw-araw para sa kanyang mga physical therapy session. Abala ka sa eskwela, mahal, katwiran niya, at ang nanay mo, parang nanay ko na rin. Ang kabalintunaan ng pangungusap na iyon ngayon ay nagpapasuka sa akin. Sa mga buwang iyon, maraming oras silang makasama. Nakakatanggap ako nga tawag sa trabaho. Huwag kang mag-alala, medyo matatagalan kami sa terapi ngayon. At ako, laging nagtitiwala, laging bulag, nagpapasalamat sa kanyang pag-alala. Lumaki ang aming mga anak na walang kamalay-malay, o iyon ang inaasahan ko. Nagtapos si Claudio nga abogasya at lumipat sa Maynila. Si Marina ay magang nag-asawa at nanirahan sa Cebu. Dahil mas maluwag na ang bahay, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Gayunpaman, pinanatili nila ang perpektong harapan. Si Agustin, ang huwarang manugang. Si nanay, ang dedikadong biyenan. Noong 2002, nagbakasyon kami sa Palawan, ang aming unang malaking biyahe sa loop ng maraming taon. Iminungkahi ni Agustin na isama namin si nanay. Nag-isa siya at gustong-gusto niyang makita ang El Nido, sabi niya. Sa linggong iyon, ilang beses kong napansin na nawawala silang dalawa. Bibili lang kami ng tubig. Tinitiknan lang namin ang mga souvenir stall. Laging may dahilan. Isang gabi, nagising ako at wala si Agustin sa kama. Lumabas ako para hanapin siya at natakpuan ko siya sa balkonahe ng hotel, bumubulong sa telepono. Kailangan nating maging mas maingat, sabi niya. Nang mapansin niya ako, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Taga-bangko? Paliwanag niya. 3:00 ng madaling araw? Nakunwari akong naniwala. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang nga espesyal na petsa. Sa mga kaarawan ni nanay, laging tinitiya ni Agustin na bibili ng magagarang regalo. Nararapat sa nanay mo ang pinakamahusay, sabi niya. Sa aking kaarawan, nakakatanggap ako nga bulaklak at isang minadaling card. Sa mahandaan tuwing katapusan ng taon, ang tinginan nila ay tumitindi habang lumalalim ang gabi at dumadaloy ang alak. Ilang beses ko silang nahuli sa mga tagong sulok, nag-usap ng pribado at lumalayo kapag may lumalapit. Noong 2010, nakakita ako nga resetang gamot na nakapangalan kay nanay sa bulsang Amerikana ni Agustin. Nang tanungin ko, sinabi niyang pinuntahan niya ang botika para sa kanya. Masama raw ang pakiramdam niya at nagpasuyo sa akin. Bakit hindi sa akin, na sarili niyang anak, malinaw na ngayon ang sagot. Ang taong 2015 ay nakdala ng hindi inaasahang pagbabago. Dumanas si Agustin ngang isang mild stroke na nagpa-ospital sa kanyang 2 linggo. Si nanay ay halos lumipat na sa ospital. Tinutulungan ko ang anak ko sa mahirap na panahong ito, paliwanag niya sa mga nurse. Nagtatrabaho ako sa umaga at binabantayan ko siya sa gabi. Siya ang nasa daytime shift.
Isang nurse ang nagtanong sa akin kung bakit sa umaga lang daw pumupunta ang asawa. Nalito ako hanggang sa mapagtanto kong si nanay ang tinutukoy niya. Nakakamali lang po siguro kayo, sagot ko, pero hindi pala. Habang gumagaling si Agustin, napansin ko ang maliham na ipinagpapalitan nila, maliliit na papel na mabilis na nawawala kapag lumalapit ako. Minsan, napulot ko ang isang nahulog sa sahig. Kailangan nating pag-usapan si te, sulat kamay ni nanay. Noon, akala ko ang te ay isang gamot o treatment. Ngayon, alam kong pangalan ko iyon, Teresita. Noong 2017, nagsimula akong makaroon ng insomnia. Niresetahan akong doktor ng malight na gamot na nagpapatulog sa akin ng mahimbing. Isa sa mga gabing iyon, bahagya akong nagising sa pakiramdam na may tao sa kwarto. Iminulat ko ang aking mamata at nakita kong tahimik na nagbibihis si Agustin. Tiningnan ko ang orasan, 2:30 madaling araw. Kinabukasan, tinanong ko siya kung bumangon ba siya noong gabi. Nanaginip ka lang siguro, mahal, sagot niya sabay halik sa no. Sa araw ding iyon, dumating si nanay na may dalang surprise cake. Naka-insomnia ako kaya nakbake na lang ako madaling araw, paliwanag niya. Ang mahuling taon bago ang pagtuklas ay puno nga ganitong sandali maliliit na piraso nga ebidensya na sinadya kong balewalain. Ang cellphone na hindi iniwan ni Agustin, ang matawag na sinasagot niya sa ibang kwarto, ang mamensaheng mabilis niyang binubura, ang mga pagbisita ni nanay na kakaibang nakataon sa mga emergency meeting niya sa bangko. Noong 2019, nakakita akong resibo ngang motel sa bulsa ngang pantalon ni Agustin. Nang kumprontahin, gumawa siyang isang detalyadong kwento tungkol sa isang kaibigan na may kabit at nakpasuyo sa kanya na MacBook ng kwarto. Naniwala ba ako? Hindi. Pero tinanggap ko ang paliwanag dahil ang katotohanan ay masyadong masakit para harapin. Sa simulang 2020, bago ang pandemya, nagsimulang makaroon ng problema sa kalusugan si nanay. Walang seryoso, pero sapat para magpakita si Agustin ng labis na pag-alala. Ipinilit niyang pansamantalang lumipat si nanay sa aming bahay. Para mas maalagaan natin siya, katwiran niya. Sa loob ng 6 na linggong pananatili niya, napansin ko ang matinginan, ang maaksidenteng pagdampi, ang mabulungan kapag akala nila'y hindi ako nakatingin. Sa panahon ng pandemya, naging mas halata ang mga bagay-bagay. Dahil lahat ay nasa bahay, naging mas mahirap para sa kanila ang makita. Ramdam na ramdam ang tensyon. Si Agustin ay nagiging irritable sa kahit anong bagay. Si nanay ay tumatawag ng maraming beses sa isang araw na may makapalusot na lalong hindi kapanipaniwala. Tatanong ko lang sana kung may kailangan kayo sa palengke. Sabi niya, kahit alam niyang online kami namimili. Nung Pasko ang 2021, nang mas maluwag na ang mga restriksyon, nakaroon kami ng maliit na pagtitipon ng pamilya. Dumating ang anak kong si Claudio mula Maynila kasama ang kanyang nobya. Sa hapunan, kaswal niyang binanggit na nakikita niya ang kotse ni Agustin na nakaparada malapit sa apartment ni Lola Nanay ng ilang beses sa mga nakaraang buwan kapag naghahatid siya ngang grocery para dito. Mabuti naman at inaalagaan mo si nanay, sabi niya habang nakatingin sa akin. Halos mabilawkan si Agustin sa pabo. Naitapon ni nanay ang kanyang kopita nga alak. Sa unang pagkakataon, pinahintulutan ko ang aking sarili na bukas na isaalang-alang ang bagay na matagal ko nang pinahihinalaan. At dumating nga ang hapong iyon ng Abril 2022. Ang huli at hindi may kakailang pagtuklas. Pagkatapos ng 30 taon ng pamumuhay sa isang kasinungalingan, sa wakas ay hinarap ko ang katotohanan. At taliwas sa inaasahan nila, ang katotohanan iyon ay hindi ako sinira. Pinalaya ako nito. Pinalaya ako para maingat na planuhin kung paano ko muling itatayo ang aking buhay pagkatapos ilantat ang sa kanila sa pampublikong pagsusuri na labis nilang kinatatakutan. Pagkatapos hapong iyon Abril na nagpabago sa lahat, bumalik ako sa bahay at ginawa ang hindi inaasahan ng sinuman, wala. Hindi ako kumpronta, hindi sumigaw, hindi umiyak sa harap nila. Sa halip, hinalikan ko si Agustin tulad ng dati kapag dumarating siya, pinasalamatan si nanay sa matamis na dala niya, at ipinagpatuloy ang aking routine. Ngunit sa lup-lup ko, may isang bagay na tuluyang nagbago.
Para bang isang switch ang na-flick, na nagbago sa 3 dekada ngang kusang loop napakabulag tungo sa isang masakit na kalinawan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi nga lalaking nagtaksil sa akin sa buong buhay naming mag-asawa, binuo ko ang maunang linyang magiging perpektong plano. Hindi ito magiging isang padalos-dalos na paghihiganti na udyok ng agarang galit. Ito ay magiging isang bagay na planado, malamig, at isa sa gawa ng may parehong pasensya na ginamit nila sa panloloko sa akin sa loop ng 30 taon. Kinabukasan, nagbukas ako ngang isang bagong kwaderno at sinimulang idokumento ang lahat, mga petsa, oras, mga ginamit na palusot, mga kahina-hinalang pag-ugali. Hinalungkat ko ang aking memorya para sa lahat ng makakaibang sandali na binigyan kong katwiran sa paglipas ng mataon. Bawat pahinang napupuno ay nagpapatunay sa alam ko na hindi ito ilang nakahiwalay na pakikita, kundi isang paralel na relasyon na malamang nagsimula bago pa man ang aking kasal. Noong Mayo 2022, sinimulan ko ang pinansyal na yugto ng aking plano. Una, kailangan kong lubusang maunawaan ang aming sitwasyong pang-ekonomiya, isang bagay na lagi kong ipinaubaya kay Agustin. Hiniling kong makita ang mga bank statement na idinadahilan ang pag-alala sa aming nalalapit na pagre-retiro. Nag-atubili siya, ngunit sa huliye ipinakita rin. Sa dahilan na gusto kong matuto tungkol sa pananalapi, sinimulan kong kunin ang ilang administratibong responsibilidad na nagbigay sa akin ngang access sa mga password at dokumento. Nakakagulat na matuklasan na si Agustin ay may hiwalay na account na tumatanggap ngang nga regular na deposito. Nang tanungin, sinabi niyang ito ay isang private pension na inipon niya bilang sorpresa para sa aming pagre-retiro. Tinanggap ko ang paliwanag ng may ngiti habang lihim na kinukunan ng litrato ang lahat ng dokumento. Noong Hunyo, ginawa ko ang aking unang konkretong hakbang. Nagbukas ako ang isang bank account sa aking pangalan lamang sa ibang bangko. Sinimulan kong maglipat ng maliliit na halaga buwan-buwan, mahalagang hindi makatawag pansin ngunit sa paglipas ng panahon ay lalaki ng malaki. Sinimulan ko ring ibenta ng palihim ang ilang hindi gaanong ginagamit na alahas. Sa bawat pirasong nabebenta, gumagawa akong kwento. Ipinahiram ko kay Marina, nasa kahon siguro yan sa bodega, matagal ko nang hindi ginagamit, baka naibigay ko na. Noong Hulyo, naktakda akong isang konsultasyon sa isang abogado sa kalapit na bayan kung saan walang nakakakilala sa akin. Nais kong maunawaan ang aking makarapatan sa kasong ng diborsyo dahil sa napatunayang pagtataksil. Ipinaliwanag na abogado na sa mga konkretong ebidensya, makakaroon akong malaking bentahe sa paghahati nga ari-arian. Doon ko napagtanto na kailangan ko nga hindi matututulang patunay. Noong Agosto, sa dahilan na gusto kong ay modernize ang bahay, lihim akong nag-install ng maliliit na kamera sa mga estratehikong lugar hindi sa mga pribadong silid, mayroon pa rin akong natitirang hiya, isang bagay na malinaw na wala silang ngunit sa mga lugar kung saan madalas ko silang nahuhuli sa mga pabulong na pag-usap, ang opisina, ang beranda sa likod, ang sala kapag ako'y inaakalang wala. Nag-install din ako ngang isang voice recorder sa kotse ni Agustin at isang spy app sa kanyang cellphone isang gabi nang uminom siya ngang kanyang pampatulog. Setyembre ang nagdalangam nga unang konkretong ebidensya. Mga recording ng malalaswang pag-usap, mga text message na hindi may kakaila, mga larawang walang duda tungkol sa uringang kanilang relasyon. Bawat bagong tuklas ay parang isang saksak, ngunit nanatili akong matatag sa aking layunin. Inipon ko ang lahat ng maayos, gumagawa ng digital na kopya na nakaimbak sa iba't ibang lugar. Noong Oktubre, habang sinusuri ko ang aming malumang dokumento ngang buwis, may natuklasan akong tunay na nakakabagabag, ma-regular na paglilipat, mula sa joint account patungo sa personal na account ni nanay, na idinadahilan ni Agustin bilang tulong sa kanyang biyenan. Sa mga talaan, nagsimula ang mga paglilipat na ito ilang buwan lamang pagkatapos ng aming kasal at nagpatuloy sa loop ng mga dekada. Pinag-usapan natin ang isang malaking halaga sa paglipas ng mataon pera namin mula sa aming trabaho at ipon na inililihis niya para sa kanya. Sa buwan ding iyon, dumating ang perpektong pagkakataon. Sa isang hapunan kasama ang makaibigan, may nagbanggit ng isang mag-asawa na nag-renew ng kanilang mapanata pagkatapos ng 50 taong pagsasama.
Tiningnan ko si Agustin nang may mamatang nagniningning sa pekang pahanga at sinabi, "Hindi ba't maganda kung gagawin natin iyan sa ating ika-30 anibersaryo?" Nabilawkan siya sa alak, ngunit sa harap ng kaibigan, hindi siya makatanggi. Ang binhi ay naitanim na. Noong Nobyembre, formal kong ipinakita ang ideyang Renewal of Vows na nakaplano para sa Abril 2023, kasabay mismo ngaming ika-30 anibersaryo. Nagsalita ako ng may labis na kasabikan, nagpinta ng isang napakagandang larawan ng pagdiriwang, kaya't si Agustin ay bumigay na rin. Si nanay, nang malaman ito, ay agad na nag-alok na tumulong. Walang nakakaalam sa panlasa ng anak ko kundi ako, sabi niya na may ngiting nagdudulot na ngayon sa akin ngang kilabot. Disyembre 2022 ang naging kritikal. Sa dahilan ng mga pagdiriwang sa katapusan ng taon, inimbitahan ko ang buong pamilya sa aming bahay, kasama ang aking anak na si Claudio. Sinasamantala ang kanyang pagiging abogado, humingi akong tulong sa kanya upang ayusin ang ilang mapapel. Ipinaliwanag ko na gusto kong sorpresahin si Agustin sa pamamagitan ng paggawa sa maliit na bukit na minana namin mula sa kanyang mamagulang bilang isang retirement project. Si Claudio, na walang hinalas sa aking tunay na intensyon, ay inihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento upang ilipat ang pagmamay-ari ng ari-arian sa aking pangalan lamang. Sa bisperas ng Pasko, sa gitna ng ngangiti at champagne, ipinakita ko ang nga dokumento kay Agustin para pirmahan, para lang masimulan natin ang proyekto sa bukit. Mahal. Isang maagang regalo sa Pasko para sa ating pagre-retiro. Pumirma siya ng hindi binabasa, tulad ng alam kong gagawin niya. Sa sandaling iyon, ang bukidang tanging ari-arian na nakapangalan lamang sa kanya ay legal na naging akin. Ang Enero 2023 ay inilaan sa mga paghahanda para sa handaan. Kinuha ko ang pinakamahusay na caterer, nag-book ng pinaka-eleganteng reception hall sa bayan, at nag-order ng magagarang dekorasyon. Nagsimulang magpakitang pag-aalala si Agustin sa mga gastos, ngunit pinakalma ko siya. Isang natatanging pagdiriwang ito, mahal. Ang 3 dekada ay nararapat sa isang bagay na espesyal. Ang hindi niya alam, binabayaran ko ang malaking bahagi nito gamit ang perang lihim kong itinabi. Noong Pebrero, nilapitan ko si Agustin na may isang tila inosenteng ideya. Naisip kong gumawa ng isang video tribute ng ating buhay para ipakita sa handaan. Ano sa tingin mo? Halatang hindi siya comfortable, ngunit muli hindi siya makatanggi ng hindi magmumukhang kahina-hinala. Magandang ideya, mahal. Kumuha akong isang batang videographer, pamangkin ng isang kaibigan na hindi personal na kilala ang aming pamilya. Ibinigay ko sa kanya ang isang maingat na piniling koleksyon ng mga masasayang larawan at video, mga sandaling tila naglalarawan ng isang perpektong pagsasama. Kasabay nito, lihim akong gumagawa ng pangalawang video. Ito ang naglalaman ng maebidensyang nakolekta ko sa mga nakaraang buwan, masipinang mana-record na pag-usap, makompromising mensahe, malarawang kuha ng manakatagong kamera, mga dokumentong pampinansyal na nagpapakita ng paglilihis ng pera. Maingat kong in-edit ang lahat, tinitiyak na walang duda tungkol sa uringang kanilang relasyon. Marso ang buwan ng pagtatapos ng mapraktikal na detalye ng aking plano pagkatapos ng paglalantad. Lihim akong umupangang isang apartment sa ibang lungsod, gamit lamang ang aking pangalan. Inilipat ko ang karamihan sa perang naipon ko sa bagong account na ito. Nahanda ako ng isang maleta na may mahahalagang dokumento at mga bagay na may sentimental na halaga at iniwan ito sa bahay ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan ng tanging taong may bahagyang ideya sa aking binabalak, bagaman hindi niya alam ang lahat ng detalye. Sa buwan ding ito, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin. Bumisita ako sa isang private investigator. Hindi para mag-imbestiga may sapat na akong ebidensya kundi para sa gabay kung paano tiyakin na ang mga hawak kong patunay ay legal na balido. Sinunod ang kanyang payo. Inulit ko ang ilang pag-record, sama partikular na konteksto at kumuhangan, mga nakasulat na pahayag mula sa mga taong nang hindi nila alam, ay nakasaksi sa mga kahina-hinalang pag-ugali sa paglipas ng nga taon. Sa unang linggo nga Abril, ilang linggo na lang bago ang Renewal of Vows, gumawa ako ng isang mapanganib na hakbang.
Kinumpronta ko ang pinakamatalik na kaibigan ni nanay, si Aling Norma, nang hindi inilalantad ang lahat. Ipinahiwatig kong may alam akong seryosong bagay na kinasasangkutan ni nanay at Agustin. Ang kanyang reaksyon ay nagpatunay sa aking mga hinala. Alam niya, Teresita, anak, may mga bagay na mas mabuting huwag ng halungkatin, kinakabahan niyang sabi. Pinilit ko pa ng kaunti. At sa huli umamin siyang matagal na siyang naghihinala ngunit hindi nakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa akin. Bago umalis, pinangako ko sa kanya na dapat siyang dumalo sa renewal of vows. Magiging isang hindi malilimutang pagdiriwang ito, tiniyak ko. 2 linggo bago ang malaking petsa, nakaroon kami ng kakaibang tapat na pag-usap ni Agustin. Nagsalita ako tungkol sa kung gaano kabilis lumipas ang 30 taon, kung gaano ako nasasabik para sa pagdiriwang, kung paano ito magiging isang bagong simula para sa amin. Nakita ko sa kanyang mamata ang isang halong ng pagkakasala at ginhawa, marahil naniniwala na hindi ko kailanman matutuklasan ang katotohanan na maari talaga kaming makaroon ng isang bagong simula habang pinapanatili niya ang kanyang dobleng buhay. Matamis akong ngumiti at sinabi, "May masurpresang darating, mahal." Sa tingin ko, mamarkahan ng handang ito ang ating mga buhay magpakailanman. Ang mahuling araw ay puno nga balang paghahanda. Kinumpirma ko sa audiovisual technician na parehong video ay handa na at nasubukan na. Tiniyak ko sa katrer na ang espesyal na champagne na inorder ko isang eksklusibong bote para sa huling brindisay na kahanda na. Paulit-ulit kong inensayo sa isip ang eksaktong mga salitang sasabihin ko sa sandaling ang paglalantad. Sa gabi bago ang handaan, nakatulog ako ng mahimbing na nakakagulat. Ang katiyakan sa aking gagawin ay nagdulot ng isang kapanatagan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan, marahil taon. Kinaumagahan, hinalikan ko si Agustin na para bang isang ordinaryong araw at sinabi, "Magiging espesyal ang araw na ito, hindi ba?" Kinakabahan siyang ngumiti at sumagot, "Walang duda, mahal, isang araw na dapat alalahanin." Sa bagay na iyon, tama siya. Ito ay magiging isang araw na hinding-hindi malilimutan ng sinuman sa amin. Ang araw ng Abril 15, 2023 ay sumikat na araw, na parabang ang langit mismo ay nakikipagsabuatan sa akin. Nagising ako bago pa man tumunok ang alarm clock na may halongkaba at determinasyon na nararamdaman lamang ang isang taong malapit ng ganap na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Gising na si Agustin, nakaupo sa gilid ng kama na may tensyonadong gumagabalikat. Napansin ko ang kanyang kaba nang batiin niya ako ang magandang umaga. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, isang bagay na mapapansin lamang ng isang taong nakasama siya sa loob ng 3 dekada. "Kinakabahan ka ba sa handaan, mahal?" Inosente kong tanong habang bumabangon. "Medyo," sagot niya nang hindi nakatingin sa akin. "Ang 30 taon ay mahabang panahon, hindi ba? Bawat minuto ay sulit." Sagot ko na may ngiting hindi umabot sa aking mamata. Lalo na ang araw na ito. Sulit ang bawat segundo. Tumunog ang telepono alas 7:30 ng umaga. Si nanay iyon, sabik na sabik gaya ng dati na kontrolin ang lahat. "Teresita, anak, papunta na ako sa reception hall para i-supervise ang dekorasyon. Huwag kang mag-alala sa kahit ano." "Salamat, nanay," sagot ko na may kalkuladong tamis. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa buhay ko. Ang masalita ay may dobleng kahulugan na hinding-hindi niya mahahalata. Ginugol ko ang umaga sa beauty salon, pinahintulutan ang aking sarili sa maliit na luho na ito, nais kong maging napakaganda para sa aking gagawin. Pumili akong isang damit na navy blue hindi puti dahil walang anumang inosensya na dapat ipagdiwang elegante at sopistikado na lihim kong binili ilang linggo na ang nakalipas. Ang navy blue ay palaging ang aking kulay. Pinalilitaw nito ang aking mamata sa paraang hindi kayang labanan ni Agustin, kahit na matapos ang napakaraming taon. Habang tinatapos ng hairstylist ang aking ayos, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Claudio na nagsasabing sila ngang kanyang asawa ay nakarating na sa bayan. Si Marina ay papunta na rin kasama ang kanyang asawa at 2 apo. Ang ideya nga paglalantat ng katotohanan sa harap ng mga bata ay bahagyang bumagabag sa akin
Ngunit pinakalma ko ang aking sarili sa pag-alala na nag-ayos ako ng isang hiwalay na silid na may mga laruan at libangan para sa kanila sa panahon ng pangunahing sermonya. 2:00 ng hapon, pagdating ko sa reception hall para sa isang huling pagsusuri, nakita ko si nanay na nag-utos sa mga dekorator. Sa edad na 76, napanatili pa rin niya ang tuwid na tindig at matalas na tingin na laging nakakatakot sa lahat sa paligid niya maliban sa akin. Hindi na ngayon. Perpekto ang lahat, nanay, papuri ko. Ang dekorasyon ay tunay na kahanga-hanga. Maputi at asul na bulaklak sa lahat ng dako, maeleganteng nakayos na mesa, isang dance floor na may malambot na ilaw. Ang entablado para sa aking paglalantat ay hindi maring maging mas angkop. Gusto ko lang na maging espesyal ang lahat para sa inyo, anak, sagot niya, sabay yakap sa akin. Naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango, malamang isa na namang regalo mula kay Agustin at pinigilan ko ang pagnanasang itulak siya palayo. Hindi ito malilimutan, tiniyak ko, habang lihim na sinusuri kung ang audio-visual system ay gumagana ng perpekto. Binigyan akong teknisyan ng positibong senyas mula sa sulok ng silid. Ang dalawang USB drive ay nasa kanya na may markang video 1 at video 2. Bumalik ako sa bahay para magayos at nakita kong nagbibihis na si Agustin. Elegante siya sa kanyang bagong suit, ngunit napansin ko ang mamansa ng pawis na nabubuo sa ilalim ng kanyang mabraso sa kabila ng aircon. Tinulungan ko siya sa kanyang kurbata, isang kilos na paulit-ulit kong ginawa sa aming pagsasama. Nakatitigan kami sa salamin. Napakaganda mo, sabi niya, lumingon upang hawakan ang aking makamay, itabi mo ang mapapuri para mamaya, sagot ko na may mahiwagang ngiti. Ngayong gabi, marami tayong sasabihin sa isa't isa. Dumating kami sa hall 6:00 ng gabi, isang oras bago ang opisyal na pagsisimula ng seremonya. Ang maunang bisita ay nagsisimula ng dumating. Malalapit na kaibigan, pamilya, makasamahan sa trabaho ni Agustin, makaibigan ko mula sa paaralan kung saan ako nagtuturo. Binati namin ang lahat ng may ensayadong ngiti, tumatanggap ng mga pagbati at paganga sa aming matagal na pagsasama. 7:00, nang puno na ang hall, mahigit 200 katao ang nakumpirmay na nunsyo, ang MC ang pagsisimula ang selebrasyon. Naglakad kami ni Agustin papunta sa maliit na altar na espesyal na pinalamutian para sa okasyon. Ang aking mga anak, sina Claudio at Marina, ay nakaupo sa unang hilera, nakangiti at puno ng pagmamalaki. Si nanay ay nasa tabi nila, nakniningning sa kanyang emerald green na damit, isang kulay na alam kong paborito ni Agustin. Ang celebrant, isang matagal ng kaibigan ng pamilya, ay nagsimula ng seremonya na may madamdaming masalita tungkol sa pag-ibig, pangako, at katapatan. Hindi nakaligtas sa akin ang kabalintunaan, at napansin kong si Agustin ay lalong hindi mapakali sa aking tabi. Si nanay ay nakatutok ang mga mata sa amino sa halip, sa kanya na may tindi na ipinagtaka kong hindi napansin ng iba sa paglipas ngang mataon. Pagkatapos ng mga paunang talumpati, dumating ang sandaling maingat kong pinlano, ang pagtatanghal ng video tribute ng aming buhay. Dahan-dahang dumilim ang mga ilaw sa hall, at isang malaking screen ang bumaba sa likod ng altar. Bago kami mag-renew ng aming mapanata, inanunsyo ko sa mikropono na gahanda akong isang maliit na sorpresa. Isang video na nagbubuot sa aming paglalakbay. Tiningnan ko ng diretso si Agustin na namutla ang mukha. Ang 30 taon ay maraming kwento, hindi ba, mahal? Nagsimula ang video ng eksakto tulad ng inaasahan ng lahat. Malarawan ng aming engagement, kasal, pagsilang ng maanak, mga masasayang kaarawan at Pasko. Ang madamdaming soundtrack ay nagdulot ng buntong hininga at ngiti mula sa mga manonood. Halatang nakahinga ng maluwag si Agustin sa aking tabi, marahil naniniwala na wala akong alam na ang kanyang lihim na buhay ay mananatiling hindi nagagalaw. Pagkatapos ng eksaktong 7 minuto ng masasayang alaala, naging itim ang screen sa loob ng ilang segundo. Naramdaman kong nanigas muli si Agustin. Nang bumalik ang imahe, hindi na ito malarawan ng pamilya, kundi ang una sa mga ebidensyang nakolekta ko, isang malinaw na recording nina Agustin at nanay sa aming sariling opisina, sa isang sandalingang paglalambingan na walang duda tungkol sa uringang kanilang relasyon. Isang naguguluhang bulungan ang kumalat sa hall.
Nanigas si Agustin sa aking tabi, hindi makagalaw o makapagsalita. Si nanay, mula sa unang hilera, ay biglang tumayo ngunit tila paralisado rin. Nagpatuloy ang video, walang awa. Mga malalaswang text message ang lumitaw sa screen, pinalaki para mabasang lahat. Mga sipingam ga na record na pag-usap, na may kanilang perpektong nakikilalang gaboses ay umalingaw-ngaw sa hall. Mga dokumentong pampinansyal na nagpapakitang regular na paglilipat sa account ni nanay sa loob ng mga dekada. At sa wakas, ang pinakabagong recording mula lamang isang buwan na ang nakalipas kung saan pinag-usapan nila kung paano sila patuloy na makikita pagkatapos ng renewal of vows. Nang bumalik ang mailaw, ang katahimikan sa hall ay ganap. 200 ang pares ng mga mata ang nakpapalipat-lipat sa pagitan ko, ni Agustin, at ni nanay. Sinusubukang iproseso ang kanilang nasaksihan. Ang aking maanak ay mukhang tulala, hindi maintindihan ang bigat ng kataksilang kalalantat lang. Kalmado, akong lumakat papunta sa mikropono. Ang aking boses ay mas matatak kaysa dati. Tulad ng nakikita ninyo, talagang nagdiriwang tayo ngang 30 taon ngayon, sabi ko nang may diin. 30 taon ng kataksilan, ng kasinungalingan, ng isang relasyon na nagsimula bago pa man ang aming kasal. 30 taon kung saan ako'y niloko, hindi lamang ng lalaking nanumpa na mamahalin ako, kundi pati na rin ng babaeng dapat sana'y nakprotekta sa akin higit sa lahat. Sa wakas ay nakabawing boses si Agustin, lumalapit sa akin na may makamay na nakalahad sa pagsusumamo. Teresita, pakiusap, maaari nating ipaliwanag inalis ko ang kanyang makamay ng may isang tiyak na kilos. Walang dapat ipaliwanag. Ang maimahe ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Humarap ako sa mga bisita. Karamihan ay tulala pa rin. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo. Sa kasamaang palat, walang magaganap na renewal of vows ngayong gabi. Gayunpaman, mayroon akong ilang mahahalagang anunsyo na gagawin. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang sobre at dahan-dahan itong binuksan. Una, nais kong ipaalam na ang madokumento para sa annulment ay naihanda na. Makikipag-ugnayan ang aking abogado bukas? Agustin. Nanlaki ang kanyang mamata sa takot. Si nanay ay bumaksak sa kanyang upuan. Ang mukha'y nakatago sa kanyang makamay. Pangalawa, ikinagagala kong ianunsyo na ang bukit na minana natin mula sa iyong mga magulang, Agustiniyong bukas palat mong inilipat sa aking pangalan noong nakaraang Pasko ay gagawing punong tanggapan ng bagong Teresita Reyes Foundation para sa mga kababaihang nasa mahirap na sitwasyon. Isang mahinang bulungan ng pag-apruba ang kumalat sa mamanunod. Napansin ko ang ilan sa aking makaibigan na nagpapalitan ng tingin ng pahanga. Panghuli, nais kong ipaalam na lahat ng joint savings na nagawa kong bawiin humigit kumulang 60% ng mayroon tayo ay inilipat na sa isang bagong account. Kalahatingang halagang iyon ay hahatiin sa pagitan ng ating mga anak. Tiningnan ko sina Claudio at Marina na mukhang tulala pa rin. Ang kalahati naman ay popondohan ang aking bagong simula. Humarap ako ng diretso kay Agustin at nanay. Tungkol sa inyong dalawa, malaya na kayong magsama ngayon. Walang kasinungalingan, walang lihim na pagkikita. Malaya rin kayong ipaliwanag sa lahat, kabilang na sa inyong maapo, ang uring ng inyong relasyon. Hinubad ko ang aking singsing at inilagay ito sa pinakamalapit na mesa. Ang kalansing ng metal sa katahimikan ng hall ay tila umalingawnaw ng walang katapusan. Tuloy ang handaan, inanunsyo ko na ikinagulat ng lahat. Bayat na ang katrer, nakabuk na ang banda, at malamig na ang champagne. Ituring ninyo itong selebrasyon ng aking paglaya. Ako naman, may eroplanong kailangang habulin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay kumilos si Agustin, tumatakbo patungo sa akin. Hindi mo maaring gawin ito. Ito ang buhay natin, ang bahay natin, ang pera natin. Tinitigan ko siya ng may kalmadong nagpaatras sa kanya. Buhay natin iyon, Agustin. Ikaw at si nanay ang gumawa ngang inyong madesisyon sa loob ng 30 taon. Ngayon, ginawa ko ang sa akin. Naglakad ako patungo sa labasan, huminto lamang para yakapin ang aking mga anak at tiyakin sa kanilang mag-usap kami kinabukasan. Habang tinatawid ko ang hall, naramdaman ko ang matingin ng lahat na sumusunod sa akin. Walang hiya sa aking mahakbang,
tanging ang dignidad ng isang taong sa wakas ay nabawi ang kontrol sa kanyang sariling kwento. Sa paradahan, naghihintay na ang taxi na inorder ko. Sa mga bintana ng hall, nakikita ko ang kaguluhang naganap. Si Agustin ay galit na kumikilos. Sinusubukang ipaliwanag ang hindi may paliwanag. Si nanay ay nanatiling nakaupo, tila nasa estado na pakabigla. Ang aking mga anak ay makasama, nag-aalalayan sa harap ng rebelasyong kanilang nasaksihan. Pumasok ako sa taxi na may isang maliit na maleta lamang. Lahat ng kailangan ko para sa mga susunod na araw ay nasa apartment na lihim kong inupahan. Ang driver, na walang alam sa dramang katatapos ko lang, ay karaniwang nagtanong, "Sa airport po, ma'am?" "Opo," sagot ko. Nararamdaman ang bigat ng 3 dekada na naglalaho mula sa aking mga balikat. "Sa airport po," pakiusap. Habang papalayo ang sasakyan, huli akong sumulyap sa maliwanag na hall. Ang 30 taon ang kasinungalingan ay nagtapos sa isang gabing ang katotohanan. Hindi ako nakaramdam ang saya, hindi eksakto, ngunit isang malalim na pakiramdam ang katarungang natamo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang hinaharap ay tila puno ngang maposibilidad. Iniwan ako ng taxi sa airport alas 9:45 gabing iyon na hindi malilimutan. Sumakay ako sa alas 11:30 na flight papuntang Cebu, isang lungsod na hindi ko pa napuntahan ngunit laging nais makilala. Sinadya kong pumili ng isang destinasyon na walang koneksyon sa aking mga nakaraang alaala. Sa loob ng 2 oras na flight, naramdaman ko ang isang makahalong emosyon, ginhawa, kalungkutan, takot sa hindi kilala, at, nakakagulat, isang gaan na hindi ko naranasan sa loob ng mga dekada. Dumating ako hating gabi at nag-check-in sa isang maliit na hotel malapit sa beach na ni-reserve ko ilang linggo na ang nakalipas, gamit lamang ang aking unang pangalan. Nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, walang bangungot, walang biglaang pagising na iniisip kung nasaan si Agustin o kung sino ang kasama niya. Kinabukasan, tumunog ang telepono alas 8 umaga, si Claudio, ang aking anak. Ang kanyang boses ay garalgal, sa pagitan galit at hindi paniniwala. "Nasaan ka, ma?" Nag-aalala kaming lahat. "Okay lang ako, anak. Kailangan kong distansya. Kamusta si ate?" Wasak kaming lahat. Mahirap iproseso. "Bakit hindi mo sinabi sa amin noon? Maniniwala ba kayo laban sa inyong ama at lola?" Ang katahimikang sumunod ay ang kanyang sagot. Nakasundo kami na pupuntahan niya ako kasama si Marina sa susunod na linggo kapag mas nakapag-ayos na ako. Hindi ko isiniwalat ang aking eksaktong lokasyon, hindi pa ako handa na malaman ni Agustin kung nasaan ako. Nang araw ding iyon, nakatanggap akong email mula sa aking abogado na nagsasabing opisyal nang naabisuhan si Agustin tungkol sa annulment. Tila wasak na wasak daw siya at gusto ngang pagkakataong magpaliwanag. Inutusan ko ang abogado na panatilihing mahigpit na propesyonal ang lahat ng komunikasyon at may kinalaman lamang sa malegal na pamamaraan. Sinubukan din ni nanay na makipag-ugnayan dosi-dosa ng mga voice message, bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Sa kanyang huling pagsubok, sinabi pa niyang kasalanan daw lahat ni Agustin, na minanipula daw siya nito sa loob ng maraming taon. Binura ko lahat ng hindi sumasagot. Ang kanyang kakayahang iwasan ang sisi, kahit ngayon, ay nagpapatunay lamang na tama ang aking desisyon. Ang maunang araw sa Cebu ay para sa pag-angkop. Umupa akong isang maliit na furnished na apartment na may tanawin ng dagat, gamit ang bahagi ngang manaipon ko. Ito ay isang simpleng espasyo, ngunit akin lamang marahil ang unang lugar na matatawag kong tunay na akin sa buong buhay kong may sapat na gulang. Isang linggo pagkatapos ng aking pag-dating, tulad ng napakasunduan, dumalaw sina Claudio at Marina. Mas kalmado na sila ngunit naghahanap pa rin ng pangunawa sa bigat ng nangyari. Nagdala si Marina ng ilang lumang larawan na nailigtas niya mula sa bahay bago pa masira ni Agustin. Ibinenta niya ang lahat, kwento niya, ang bahay, makotse, nililimas ang mga account. Si Lola ay pansamantalang lumipat doon, pero halos hindi na sila nag-usap. "Ano ang sinasabi nga tao?" tanong ko, sinusubukang huwag ipakita na nagmamalasakit ako sa opinyon ng iba.
Ang buong bayan ay walang ibang pinag-usapan, sagot ni Claudio. Ang ilan ay ipinagtatanggol si Papa. Sabi nila pinalaki mo raw ang issue. Pero karamihan ay nasa panik mo, lalo na ang makababaihan. Nag-usap kami ng maraming oras. Umiyak ako sa unang pagkakataon mula nung gabingang paglalantad hindi para sa nawalang pagsasama, kundi para sa nawalang panahon, para sa mga taong inilaan ko sa isang kasinungalingan. Umiyak ang aking mga anak kasama ko. Bago sila umalis, mahigpit na hinawakan ni Marina ang aking mga kamay. Karapat-dapat kang maging masaya, ma? Tunay na masaya? Ito ang simula ng isang mabagal na prosesong muling pakonekta sa aking mga anak. Ang kataksilan ay hindi lamang laban sa akin, kundi sa buong pamilya namin. Kailangan din nilang panahon upang iproseso na ang bahagingang kanilang kasaysayan ay binuo sa mga kasinungalingan. Ang Mayo 2023 ay nagdala ng maunang legal na hamon. Kinontesta ni Agustin ang paglilipat ng bukit na sinasabing hindi niya alam ang kanyang pinipirmahan. Ipinakita ng aking abogado ang ebidensya na lubos siyang may kamalayan sa panahon ng pagpirma kasama na ang malarawan ng sandaling iyon. Nagpasya ang hukom pabor sa akin at nanatili sa aking pangalan ang ari-arian. Noong Hunyo, isinakatuparan ko ang proyekto ng foundation gamit ang bukit bilang punong tanggapan. Nagtatag akong isang sentro ng suporta para sa mga kababaihan sa mahihirap na sitwasyon, lalo na ang mga biktima ng mapang-abusong relasyon. Kumuha akong nga social worker, psychologist at abogado. Hindi ito tungkol sa paghihiganti kay Agustin. Ito ay tungkol sa pagbabago ng aking sakit sa isang positibong bagay, paglikang kahulugan mula sa pagdurusa. Pinamamahalaan ko ang lahat mula sa malayo na may buwan ng lihim na pagbisita sa bayan. Hulyo 2023 ang nagmarka ng pagtatapos ng annulment. Sa wakas ay tinanggap ni Agustin ang mga tuntunin. Napagtantong ang mga ebidensya laban sa kanya ay napakatibay at anumang pagtutol ay magpapahaba lamang sa kanyang pampublikong kahihiyan. Ang hatian ay mas pabor sa akin kaysa sa karaniwan, isinasaalang-alang ang mga pangyayari sa paghihiwalay. Pinirmahan ko ang mahuling dokumento ng hindi nakakaramdam ng anumang nostalgia, tanging ang ginhawang isang saradong kabanata. Gamit ang bahagi ng perang natanggap ko sa hiwalayan, nag-enroll ako sa isang kurso sa art therapy. Palagi akong mahilig magpinta ngunit hindi nakaroon ng oras o insentibo upang paunlarin ang talentong ito. Sa edad na 40, naging estudyante akong muli, napapaligiran ng makabataan na, nakakagulat, ay tinanggap ako ng may respeto at pakausisa. Ang aking karanasan sa buhay ay naging isang mahalagang aset sa mga talakayan tungkol sa sining bilang isang kasangkapan sa pagpapagaling. Noong Setyembre, nakatanggap akong hindi inaasahang tawag mula kay Aling Norma, ang matalik na kaibigan ni Nanay. Tila hindi nag-workout ang dalawang makasintahan ngayong malaya na sila. Inalok daw ni Agustin si Nanay ang kasal. Marahil sinusubukang gawing lehitimo ang kanilang relasyon sa matang lipunan, ngunit tumanggi ito. Ayon kay Aling Norma, sinabi raw ni Nanay na ang kilig ay nasa pagiging lihim. Nang walang lasang bawal, walang adrenaline ng sikreto, mabilis na nanlamig ang relasyon. Lumipat si Agustin sa Maynila kung saan tila nagsimula siyang magtrabaho sa isang mas maliit na bangko. Si Nanay ay nanatili sa bayan, hinaharap ang pag-iwasang komunidad. Nagdurusa siya, Teresita. Sabi ni Aling Norma, halatang sinusubukang pukawin ang aking awa, wala nang nag-imbita sa kanya. Tumatawid ang matao sa kabilang kalye para hindi siya batiin. Ang madesisyon ay may mga kahihinatnan, Norma, simpleng sagot ko. Ginawa niya ang sa kanya sa lupka na 30 taon. Ngayon, inaani niya ang kanyang itinanim. Oktubre, ang aking bagong buhay ay nakaroon ng isa pang hindi inaasahang bahagi. Sa isang lokal na art exhibit kung saan ipinakita ko ang ilan sa aking mapinta, nakilala ko si Roberto, isang retiradong propesor sa universidad, 65 taong gulang, anulet din, na may kwentong ibang-iba sa akin ngunit kapwa minarkahan ng mga muling pagsisimula. Nagsimula kami sa isang simpleng pagkakaibigan. Nakikita para sa kape pagkatapos ng klase sa art therapy, nagpapalitang ng libro at opinyon tungkol sa mga pelikula. Nang mapansin namin,
Halos araw-araw na kaming nakikita. Noong Nobyembre, opisyal niya akong inimbitahan sa isang hapunan. Ito ang aking unang date pakatapos ngang 30 taon sa isang tao. Kinabahan ako na parang teenager, ngunit panatak din sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Kay Roberto, hindi kailangan magpanggap o malitin ang sarili. Pinahahalagahan niya ang aking lakas, ang aking bagong tuklas na kalayaan. Isa kang pambihirang babae, Teresita, sabi niya sa akin ng gabing iyon. Ginawa mong tagumpay ang isang trahedya. Ang Pasko ang 2023 ay isang mahalagang milestone. Dumating ang aking maanak at apo upang magdiwang sa aking bagong tahanan. Umupa ako nga mas malaking beach house para sa aming lahat. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, nagdiwang kami ng walang presensya ni Agustin o nanay. Iba, minsan ay kakaiba, ngunit tunay na masaya. Nakomento si Marina na hindi pa niya ako nakitang ngumiti ng ganon kadalas. Nagdala si Claudio nga, mabalita mula sa bayan, umuunlad ang foundation, tumutulong sa dos-dos ng kababayhan. Sinubukan daw bumalik ni Agustin kamakailan ngunit nakahanap ng saradong pinto. Tungkol kay nanay, tila nakasakit ito walang maluba, ngunit sapat para magdulot ng kaunting pag-alala. Plano mo bang makita siya balang araw? Maingat na tanong ni Claudio. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. Ang pagpapatawad ay isang proseso, anak. Nasa kalagitnaan pa lang ako nito. Enero 2024 ay nagdalangang isang hindi inaasahang alok. Inimbitahan si Roberto para sa isang research project sa Europa na tatagal ngang 6 na buwan at inanyayahan niya akong sumama. Ang una kong reaksyon ay tumanggi. Hindi pa ako nakalabas ng Pilipinas. Hindi ko pa naisip ang ganitong pakikipagsapalaran sa aking edad. Ngunit napagtanto ko. Bakit hindi? Ano ang pumipigil sa akin? Ang foundation ay gumagana ng maayos sa ilalim ng mahusay na administrasyong kinuha ko. Ang aking maanak ay matatak na sa kanilang sariling buhay. Sa unang pagkakataon, ako ay ganap na malaya upang pumili. Noong Pebrero, lumipat kami patungong Portugal, ang una sa 5 bansang aming bibisitahin. Nagpadala ako ng postcard sa aking maanak mula sa bawat lungsod. Nangolekta ako ng maalaalang hindi ko inakalang makakaroon ako. Tinikman ang mga pagkaing hindi ko alam na umiral. Sa Paris, habang binibisita ang Louvre, ginulat ako ni Roberto ng isang tanong. Magsisisi ka ba kung mamumuhunan tayo sa atin, Teresita? Hindi ito eksaktong isang alok ng kasal. Pareho na kaming may sapat na karanasan upang malaman na hindi mga papel ang nagtatakdang ang relasyon. Ito ay isang paanyaya na bumuong isang bagay na makasama sa aming panahon, sa aming paraan. Hindi. Sagot ko ng may katiyakan. Hindi ako magsisisi, kahit kaunti. Bumalik kami sa Pilipinas noong Agosto 2024, hindi na sa Cebu, kundi sa Maynila kung saan may pamilya si Roberto at kung saan namin napagpasyahang itatag ang aming bagong base. Bumili akong isang maaliwalas na apartment sa isang mayayamang puno na kapitbahayan na may sapat na espasyo para sa isang maliit na art studio. Sa puntong ito, ang aking mapinta ay nagsisimula ng mabenta sa maliliit na gallery walang bongga, ngunit isang pakilala na nagpapakain sa aking kaluluwa. Noong Setyembre, natanggap ko ang balitang malubha ang sakit ni nanay, isang agresibong kanser na huli ng natuklasan. Tumawag si Marina na umiyak, humihiling na isaalang-alang ko ang isang pagbisita. Palagi kaniyang hinahanap baka ito na ang huling pagkakataon. Matapos ang maaraw ngang malalim na pag-iisip at mahabang pakikipag-usap kay Roberto at sa aking terapisto, sa wakas ay humingi akong profesional na tulong nagpasya akong bisitahin si nanay. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Upang isara ang yuktong ito sa aking sariling nga tuntunin. Lumipat ako sa aking bayan noong Oktubre, tumuloy sa bahay ni Marina. Si nanay ay nasa ospital, kitang-kita ang panghihina dahil sa sakit. Nang pumasok ako sa kwarto, napuno ng luha ang kanyang mamata. Teresita, dumating ka. Umupo ako sa tabing kanyang kama. Hindi hinawakan ang kanyang kamay. Pinapanatili ang isang kalkuladong distansya. Dumating ako. Patawarin mo ako? Direkta niyang tanong, mahina ang boses. Hindi ako nandito para diyan, nanay.
Nandito ako para sabihin na sa kabilang lahat ng ginawa mo, nagawa kong makahanap ng kapayapaan. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad o pagkakasundo. Ito ay tungkol sa pagsasara. Ipinikit niya ang kanyang mamata, mga luhang dumadaloy sa kanyang makulubot na pisngi. Naintindihan ko. Hindi ko rin naman deserve yun. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Hindi tungkol sa nakaraan wala nang may daragdag doon kundi tungkol sa aking bagong buhay, aking mga proyekto, aking mga apo. Ikinuwento ko ang tungkol sa foundation, kung paano ko tinutulungan ang ibang mababae na muling buuin ang kanilang buhay. Bago umalis, iniwan ko sa tabingang kanyang kama ang isang maliit na pinta na dinala ko, isang paksikat ng araw sa dagat na sumisimbolo sa mga bagong simula. Paalam, nanay, simpleng sabi ko. Namatay siya makalipas ang 2 linggo. Dumalo ako sa libing, kalmado at may distansya, nag-aalok ng suporta sa aking mga anak ngunit nananatiling emosyonal na nakareserba. Saglit na nakpakita si Agustin, tumanda at lupaypay. Nakrus ang aming matingin ng isang beses sa sementeryo. Wala nang galit o samang loob. Tanging ang tahimik na pakilala sa 2 taong minsang nagbahagi ng isang buhay na ngayon ay sumusunod sa mga landas na hindi na maaring magtakpo. Noong Disyembre 2024, nakumpleto ngang foundation ang unang taon nito na may mga resultang higit pa sa lahat ng inaasahan. Mahigit 50 kababaihan ang natulungan. Marami ang ganap na nakapagbuo muli ng kanilang buhay. Inanyayahan akong magbigay ng isang talumpati tungkol sa aking karanasan. Nag-atubili ako noong una, ngunit sa huli'y pumayag. Panahon na upang gawing pampublikong inspirasyon ang aking pribadong kwento. At ngayon, sa Mayo 2025, 2 taon pagkatapos ng gabing iyon na nagpabago sa lahat, narito ako, nagre-record ng video na ito sa kahilingan ng aking panganay na apo na nagpilit na kailangang ibahagi ang aking kwento. Lola, kailangan mong ikwento ito sa ibang babae, sabi niya. At tama siya. Natutunan ko na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Na ang edad ay isang numero lamang pagdating sa dignidad at pagpapasya sa sarili. Na ang mga relasyon ay dapat magangat sa atin, hindi tayo ibaba. At higit sa lahat, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paghihiganti para sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gawing layunin ang sakit. Ngayon, sa edad na 68, mas nararamdaman kong buhay ako at mas tunay kaysa dati. Nagpaplano kami ni Roberto ng isang biyahe sa Asia sa susunod na taon. Patuloy akong nagpipinta at pinamamahalaan ang foundation mula sa malayo. Ang aking mga anak ay mayos. Ang aking mga apo ay lumalaking malusog. Kung nanonood kang video na ito at nakakaunay sa anumang bahaging aking kwento, gusto kong malaman mo, walang mas ligtas na bilangguan kaysa sa itinayo natin para sa ating sarili kapag tinatanggap natin ang mas mababa sa nararapat sa atin. At walang mas matamis na kalayaan kaysa sa natatakpuan natin kapag sa wakas ay nagipon tayo ng lakas ng loob na sabihing, tama na. Ang buhay ay tunay na nagsisimula kapag nagpasya tayong karapat-dapat tayong maging bida sa ating sariling kwento. Hindi pa huli ang lahat para buksan ang isang bagong pahina at magsimula ng isang bagong kabanata. Maniwala ka sa akin. Alam ko ang aking sinasabi. Mga mahal ko, kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Isang malaking yakap mula kay Lola Teresita. Hanggang sa muli!